Ezekiel, Kabanatang 28. Ang salita ng Panginoon ay dumating uli sa akin na nagsasabi, Anak ng tao, sabihin mo sa prinsipe sa Tiro, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, sapagkat ang iyong puso ay nagmataas at iyong sinabi, Ako'y Diyos, ako'y nauupo sa upuan ng Diyos, sa gitna ng mga dagat. Gayunman ikaw ay tao at hindi Diyos. Bagaman iyong inilagak ang iyong puso na parang puso ng Diyos. Narito, ikaw ay lalong marunong kay Daniel, walang lihim na malilihim sa iyo, sa pamagitan ng iyong karunungan at ng iyong unawa, nagkaroon ka ng mga kayamanan, at nagkaroon ka ng ginto at pilak sa iyong mga ingatang yaman. Sa pamamagitan ng iyong dakilang karunungan at ng iyong pangangalakal, ay napalago mo ang iyong mga kayamanan, at ang iyong puso ay nagmataas dahil sa iyong kayamanan. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, sapagkat iyong inilagak ang iyong puso na parang puso ng Diyos, kaya't narito, ako'y magdadala ng mga taga-ibang lupa sa iyo, na kakilakilabot sa mga bansa, at kanilang bubunutin ang kanilang mga tabak laban sa kagandahan ng iyong karunungan, at kanilang dudumhan ang iyong kaningningan. Kanilang ibababa ka sa hukay, at ikaw ay mamamatay ng kamatayan ni iyong nangapatay sa kalagitnaan ng mga dagat. Sabihin mo pa kaya sa harap niya na puwapatay sa iyo, Ako'y Diyos, ngunit ikaw ay tao, at hindi Diyos, sa kamay niya na sumusugat sa iyo. Ikaw ay mamamatay ng pagkamatay ng mga hindi tuli sa pamagitan ng kamay ng mga taga-ibang lupa, sapagkat ako ang nagsalita, sabi ng Panginoong Diyos. Bukod dito'y ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na nagsasabi, Anak ng tao, panaghuyan mo ang hari sa Tiro, at sabihin mo sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, iyong tinatatakan ang kabuuan na puno ng karunungan at sakdal sa kagandahan. Ikaw ay nasa Eden, na halamanan ng Diyos. Lahat ng mahalagang bato ay iyong kasuotan, ang sardiyo, ang topasyo, at ang diamante, ang berilo, ang onyx at ang haspe, ang safiro, ang esmeralda, at ang karbungko, at ang ginto, ang pagkayari ng iyong pandereta at iyong mga plota ay napasa iyo. Sa karawan na ikaw ay lalangin ay nanghanda. Ikaw ang pinahirang kirubin na tumatakip at itinatag kita, na dapat ikaw ay nasa ibabaw ng banal na bundok ng Diyos. Ikaw ay nagpanik manaog sa gitna ng mga batong mahalaga. Ikaw ay sakdal sa iyong mga lakad mula sa araw na ikaw ay lalangin, hanggang sa ang kalikuan ay nasumpungan sa iyo. Dahil sa karamihan ng iyong kalakal ay kanilang pinuno sa gitna mo ng pagdadahas, at ikaw ay nagkasala. Kaya't inihagis kitang parang dumi mula sa bundok ng Diyos, at ipinahamak kita, o tumatakip na kirubin, mula sa gitna ng mga batong mahalaga. Ang iyong puso ay nagmataas dahil sa iyong kagandahan. Iyong ipinahamak ang iyong karunungan dahil sa iyong kaningningan. Aking inihagis ka sa lupa. Aking inilagay ka sa harap ng mga hari, upang kanilang masdan ka. Sa pamamagitan ng karamihan ng iyong mga kasamaan, sa kalikuan ng iyong pangangalakal, iyong nilapastangan ng iyong mga santuaryo. At ako'y naglabas ng apoy sa gitna mo, sinupo ka,
at pinapaging abuka sa ibabaw ng lupa sa paningin ng lahat na nanganunood sa iyo. Silang lahat na nangakakakilala sa iyo sa gitna ng mga bayan, mga titigilan dahil sa iyo. Ikaw ay naging kakilakilabot, at ikaw ay hindi na mabubuhay pa. At ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na nagsasabi, Anak ng tao, ititig mo ang iyong mukha sa Sidon at manghula ka laban doon. At iyong sabihin, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, narito, ako'y laban sa iyo, O Sidon, at ako'y luluwalhati sa gitna mo, at kanilang malalaman na ako ang Panginoon, pagka ako'y naglapat ng kahatulan sa kanya, at aariing banal sa kanya. Sapagkat ako'y magpapating sa kanya ng salot at dugo sa kanya mga lansangan, at ang mga may sugat ay mga bubuwal sa gitna niya, sa pamagitan ng tabak na nakaumang sa kanya sa lahat ng dako, at kanilang malalaman na ako ang Panginoon. At hindi na magkakaroon pa ng dawag na nakakasubasob sa sangbahayan ni Israel, o ng tinikmang magpapahirap sa alinman sa nangasa palibot niya, na nagpawalang kabuluhan sa kanila, at kanilang malalaman na ako ang Panginoong Diyos. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, pagka aking napisan ang sambahayan ni Israel mula sa mga bayan na kanilang pinangalatan, at ako'y aariing banal sa kanila sa paningin ng mga bansa, sila nga'y magsisitahan sa kanilang sariling lupain na aking ibinigay sa aking lingkod na kay Jacob. At sila'y magsisitahang tiwasay roon. Oo, sila'y magtatayo ng mga bahay, at mag-uubasan, at tatahang tiwasay, pagka ako'y nakapaglapat ng mga kahatulan sa lahat na nangagwawalang kabuluhan sa palibot nila, at kanilang malalaman na ako ang Panginoon nilang Diyos.